Sir, matanong ko lang, no? Ano po sa tingin ninyo itong dahilan kung bakit nga talamak online itong bentahan naman ng mga educational materials para yan sa Catch Up Fridays ng Department of Education at sino po kaya ang nasa likod nito? Una, wala talagang materials na provided no by the Department of Education no at kailangan po kasing gumamit no ng ating mga guro no nung netong mga materials po nito no. As to the question kung sino po yung nasa likod nito no. Sa tingin naman natin mga familiar sila no dun sa schedule, process no, curriculum no. So more or less no, yung online ano po ay ito yung maaari no ng mga personnel din ano maaring mga teacher no ng Department of Education o kaya mga tao no na malapit no mga nagninegosyo gumagawa ng ganitong mga businesses no online no na medyo may kaugnayan no kung hindi man ay may mga malapit no doon po sa mga DepEd personnel po natin. Sir, At sa tingin ko naman wala namang problema no Sir Vic no na pumasok no sa mga ganitong negosyo no ano mga ganitong diskarte alam mo yan na yung kinahiligan ano ng marami sa ating mga kababayan ano yung mga ganitong pamamaraan ano ng para kumita no ika nga po. At dahil nga po dito sa issue nga ng pagbebenta nito mga educational materials na ito, ano po ang magiging rekomendasyon ng Teachers Dignity Coalition sa pamunuan po ng Department of Education? Well, una sana no kung meron tayong mga ganitong programs no Catch Up Fridays or whichever no programs no that the DepEd would undertake no dapat siguro no yung DepEd mismo yung nag-provide ng materials no po no kung hindi man no itong wag na nating wag na nating ipuwersa no puwersahin yung ating mga teachers at mga principals no na magsagawa ganitong programa no. One thing that we recommend actually is to put a halt no on this program of the Department of Education at i-consume yung Fridays natin ano sa regular no na teaching and learning no activities no na scheduled naman no sa ating mga paaralan ano. So mukhang hindi naman na kailangan kasi no itong o hindi naman kailangan ano itong Catch Up Fridays na ito no and therefore we recommend no and we ask the Department of Education no na sana ay itigil na itong Catch Up Fridays. At sa tingin po ninyo, ano po ba itong dapat naman ay ipataw na parusa sa mga guro na mapapatunayang nagbebenta nga ng ganitong mga material at para sa kanilang sariling interes o kanilang sariling kita sa kabila yan ng kautusan nitong DepEd na bawal nga itong anumang uri ng paniningil ng halaga sa mga estudyante na may kaugnayan yan sa kanilang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan? Well, case-to-case basis, no, Sir Vic, no, kasi yung iba talaga gumawa ng mga ganito, no, based doon sa ating mga nakakausap, no, ay dahil kailangan, no, dahil there is a need, no, really, no, for these materials, no, at makita naman yan, no, doon sa investigation, no, ng DepEd, no, kaya naman nating makita yan kung intentional ba na kumita lamang, no, o ito ay tinulak ng pagkakataon, o itinulak ng sirkumstansya no para sila ay magsagawa ng mga ganito no case to case basis no but nevertheless of course no we do not tolerate no such money making activities no sa Department of Education especially kung ang sangkot dito ay mga bata no kaya well meron naman tayo no meron naman tayong um, intact no na policy on that no so misconduct to no kung sakasakali no ang administrative case na pwedeng dumulo no doon sa admin case no at pwedeng patawan ng parusa ng suspension ano yung ating mga sino man ang maaring mapatutunayan ano na sangkot no dito po sa mga ganito pong mga gawain ano but sana hindi alisin ng DepEd no yung kanyang responsibility no over this matter no at dapat tignan ano bakit po may mga ganito nga po no yun ang ini-insist namin kasi sa kawawa naman no yung ating mga guro o yung mga punong guro yung mga principals po natin ano na sabi ko nga kanina ay napilitan out of out of love, passion ano and out of eagerness no to implement this program of the Department of Education which for us is pwede kong sabihin ano na hindi masyadong
na paghandaan po. May katanungan rin po ang aking kapartner dito, si Bombong Marlene. Bombong Marlene. Mr. Basas, dako na po ako sa ibang usapin. Matanong ko lang ko, pabor po ba kayo doon sa mga panukalang palawakin pa, palawigin pa itong mga voucher program para sa mga pribadong mga paaralan po? Una, i-qualify po natin kasi ang nangyayari po dito parang ang sinasabi ay para sa mga pribadong mga paaralan. But actually ang layunin po ng voucher program is actually to decongest our public schools, no? So pero ang mangyayari diyan to decongest our public schools, some of our students in public schools po ay parang encourage natin na pumasok sa mga pribadong paaralan in which merong subsidy ng gobyerno. So yun po yung logic diyan, wala namang problema sa amin dito, meron po tayong ganitong system na ginagawa ever since, pero ang amin pong hamon sa gobyerno talaga ay dapat talaga mas tutukan yung public school system natin, yung funding for public schools natin based on the needs in the field. Kasi ang problema nito, ba conveniently binibigay natin, lalabas po Ms. Mars, binibigay natin yung pondo ng gobyerno doon sa mga pribadong mga paaralan. Most of them, of course, are actually businesses. Siguro i-qualify natin sino-sino, ano-ano itong mga private schools na to. Halimbawa, sa mga areas na walang masyadong service, yung public education system natin, pwede yun, o kaya yung mga mission schools, na hindi naman talaga for profit, yung kanilang operation. Doon natin siyang tignan. And of course, kasi I had the opportunity to sit as a resource persons in several committee hearings in Congress po regarding this, at sinasabi natin na dapat ay tignan natin, i-assess natin, i-check natin, i-monitor natin at evaluate natin kung gaano ba naging effective yung program at yung pera ba ng taong bayan na inilagak sa mga private schools ay nagamit ba ng mabuti, at tingnan natin sino yung mga naging recipients, kasi baka naman nasasayang yung pera ng ating taong bayan dito sa subsidy na ito, dito sa voucher system na ito. But nevertheless, Ms. Mars, ibabalik ko yung doon sa una mong katanungan. Nevertheless, okay lang sa amin to. Kailangan lang talaga nating ma-implement ng mabuti, na walang doubts, walang corruption if ever, maayos yung implementation at napupunta doon sa mga supposed recipients, na mga bata talaga na nangangailangan doon sa education service po natin. Mr. Basas, nabanggit po ninyo napupunta itong mga bata yung pinaka-nangangailangan at tila sila rin yung naapektuhan nung tila pabago-bagong mga aksyon o implementasyon sa mga paaralan. Ano ho ba yung downside ng ganitong uri ng mga panukala po? Well, kami, ibabalik namin pa rin doon that public education is the right of our people. Basic right po ng ating mga mamamayan po yan. It is actually enshrined in our constitution. And one thing more, this is an obligation of the state. Nasa saligang batas po natin yan, obligasyon ng estado yan, especially dito po sa basic education. Primary and basic education, even tertiary, kung sakasakali po. Kaya nga ngayon, meron na tayong mga free tertiary education, may tinatayo tayo ng mga state colleges and universities, kasi napaka-importante po na tinutugunan ng gobyerno ito, Ngayon, kung ang magiging kalakaran, ay yung pondo ng publiko na supposedly ay ipinaglilingkod doon din sa publiko, ay mapupunta sa mga pribado. Kaya po kailangan mag-ingat. Kailangan mapag-aralan po ng mabuti ito ng ating Kongreso bago po tayo maglaga ng malaking pondo dito. I understand, of course, may hearing na rin sa Senado, and we are actually waiting for invitation, but so far wala pa naman po, na dahil lang ang Education Committee naman, both houses ay lagi naman po kami ay nabibigyan ng pagkakataon.
Last on my part na lamang po, no, kuhanin ko na lang din po yung inyo pong opinion about po doon sa mga usapin na may kaugnayan sa charter change proposal na kung saan po bibigyan daw po ng pagkakataon na magkaroon ng 100% na ownership po sa educational institutions. Ito pong mga mga foreigners. Ano ho ba yung inyo pong opinion ukol dito? Buti na lang natanong mo yan, no, Ma'am Mars, kasi nabanggit ko na yung saligang batas, no? At dito sa 1987 Constitution po natin, guaranteed, no, ng saligang batas po natin yung edukasyon, no? Guaranteed din ng saligang batas po natin, no, yung banggit, no, na yung education shall inculcate, no, patriotism, no, among the youth, no? Guaranteed din dito yung academic freedom, no, yung free education, ano po. Ngayon, pag binuksan yung ating saligang batas for amendments, no, and specifically, no, the economic provisions, no, of our Constitution of 1987, no, parang tayong ano nito, no, parang malalagay po, no, sa alanganin, no, kasi these are protections, no, these provisions are protection, no, na hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala, no, kasi yung 100% ownership, no, ng mga paaralan dito sa ating bansa, if we allow, no, foreign, no, businesses, foreign education institutions, no, to operate 100%, no, at yung ownership 100%, parang medyo hindi po ito makabubuti, no, sa ating sistema, no, at mukhang hindi ito kailangan, ano, lalong-lalo na hindi ito kailangan gawin. There is no need, no, for this constitutional provision, no, specifically for the purpose. No, ang sinasabi ng mga nagpapanukala, narinig ko, no, Miss Mars, no, ang sinasabi dapat daw mabigyan daw ng to level the playing field, no, para daw yung mga Pilipino ay makakakuha rin ng edukasyon na parang Harvard, parang edukasyon sa Australia or wherever, no, na kung saan ay ginagawa ito sa ibang mga bansa like specifically in Indonesia or even Vietnam and Malaysia, no. Problema, hindi naman to kayang i-afford, no, ng mga maliliit nating mga kababayan, kasi narinig ko yung ilang mga mambabatas, no, parang ang meron lamang daw opportunity ay yung mga mayayaman, no, bakit daw hindi ito pwedeng i-avail ng mga ordinaryong mga mamamayan, as if naman, no, kapag pumunta rito yung mga malalaking universidad na nabanggit natin, no, kaya namang mag-avail ng mga ordinaryo, ng mga anak ng mga magsasaka, anak ng mga manggagawa. Hindi po. Ang problema natin dito, no, kung ang gusto talaga pala ng mga mambabatas natin, dalawang bagay, no, Miss Mars, no, ang gusto pala nila lumalabas sa equality, no, at ang gusto nila, pangalawa, ay education quality, no. So equality, no, na, well, ang problema natin dito, hindi ito sagot, no. Ang sagot sa equality po ay talagang dapat gumawa sila ng mga batas, no, na yung mga mahihirap ay magkakaroon ng mas magandang oportunidad para umunlad yung kanilang pamumuhay. No, pangalawa, pag ang gusto pala nila ay mas mabuting edukasyon, hindi lang po siguro 100 ang mga panukala, no, diyan sa lower house specifically, no, na napakarami ng mga panukala tungkol sa pagtaas ng sweldo ng mga guro, tungkol sa mas maraming classrooms, tungkol sa mas mababang class size, no, mas conducive na pag-aaral ng mga bata natin. Lahat ng ito, no, ito yung solusyon, no, dito sa problema ang tinutukoy ng ilang mga mambabatas, no, sa edukasyon. At hindi ang pag-amyenda sa ating saligang batas, no. So sana maging makatotohanan, no, yung ating mga mambabatas sa usapin po na ito. With that, Sir Benjo, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa aming paanyaya at sa mga impormasyon ho na ibinahagi mo sa aming mga manunood at mga tagapakinig.